Isang mapagpalang araw sa inyong mga mahal kong mga mag-aaral. So ngayon ay tayo ay dadako sa ating aralin ngayong linggo. At ang ating tatalakayin ay panahon pa rin ng propaganda at himagsikan. Partikular na ating tatalakayin ang kaligaran ng kasaysayan nito at ang mga manunulat sa panahon ng propaganda at panahon ng himagsikan. At ito ang mga dapat nating kasanayan na dapat malinang ngayong linggo. Una, nababasa ang mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng panitikan ng dalawang panahon. Ito yung panahon ng propaganda at panahon ng himagsikan. Kalawa, nakahayag ng idea at impormasyong nakalap sa klase. At ikatatlo, napapalagahan ang pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng panitikan ng ating bansa. Okay, gawin natin itong unang gawain para sa linggong ito, tambal larawan. Itambal ang mga larawan ng bayani sa hanay A sa kanilang deskripsyon sa hanay B. Gamitin sa pangungusap ang mga sagot. Okay, so may mga tao tayo dito, no? Si Jose Rizal, si Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, si Antonio Luna, kalima si Amelio Aguinaldo at kaanim si Apolinario Mabini. Itatambal na naman natin sila sa mga description sa hanay B. Sa letter A, unang Pangulo ng Pilipinas. B, utak ng himagsikan. C, naniniwalang edukasyon ang paraan upang makamit ang kalayaan at kaunlaran ng bansa. D, nagtatag ng Dyarong Tagalog. E, dakilang orador ng kilusang propaganda. At F, dakilang general at isa sa nagtatag ng La Solidaridad. Okay. So, unahin na natin si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, ang kanyang description dito sa mga pagpipilian ay letter C. Tama. Naniniwalang edukasyon ang paraan upang makamit ang kalayaan at kaunlaran ng bansa. Okay. Kalawa naman tayo, si Marcelo H. Del Pilar. Sa palagay ninyo, ano kaya ang description ni Marcelo H. Del Pilar dito? Yes, tama. Ang tamang sagot dyan ay letter D. Nagtatag ng Diaryong Tagalog. Okay. Katatlo, si Graciano Lopez Haina. Sa tingin ninyo, sino si Graciano Lopez Haina? Tama, letter E. Dakilang orador ng kilusang propaganda. Si Antonio Luna kaya, ano kaya ang description natin dito kay Antonio Luna? Siya ay isang dakilang general, letter F, dakilang general at isa sa mga nagtatag ng La Solidaridad. Si Emilio Aguinaldo, ano kaya ang description? Tama, letter A, unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ang pinakahuli ay si Apolinario Mabini, siya ay kinilala bilang utak ng himagsikan. Ayan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga taong ito at ano ang naging ambag nila sa ating panitikan sa panahon ng himagsikan at panahon ng propaganda. Okay, tukuyin ang mga larawan at isaugnay ito ayon sa kasaysayan ng ating bansa. Ano kaya sa palagay ninyo ang sinisimbolo ng mga ito o tawag natin dito sa mga ito? Una ay, anong tawag natin to? Isang uri ng panulat na ginamit ng unang panahon. Tama, ang tawag dyan ay pluma. At ikalawa naman ay ang tabak. Okay. So sa palagay ninyo, ano ang higit na nakatulong upang mapalaya ang Pilipinas? Ito ba ay pluma o ito ba ay ang tabak? Kaya ang panitikan ay mahalagang sangkap ng kasaysayan ng ating bansa. Ito ang nagsisilbing salamin ng mga tunay na pangyayari. Nagsilbi rin itong larawan ng mga karanasan at damdamin na siyang nagpapalalim sa kaalaman at pag-unawa sa konteksto ng panahon sa pamamagitan ng pag-aaral ng panitikang natutunan ang pagpapahalaga sa sariling kultura at wika at kasaysayan.
para sa buong kwarta na ito ang pag-aaralan ng mga panitikan sa panahon ng propaganda at ng himagsikan. Susuriin din natin ang mga tula at sanaysay na nisulat noon at bibigyan natin ng pagpapahalaga ito sa kasalukuyan. So bago tayo magtapos sa ating aralin, dapat ang mga ito ay masasagot natin. Una, ano ang mahalagang pangyayari sa panahon ng propaganda at himagsikan? Kalawa, ano ang mga panitikang naisulat sa panahon ng propaganda at himagsikan? At ano ang dulot ng mga panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan? So dapat yung mamaya ay masagot ninyo bago tayo matapos. So panahon ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. So hindi na natin itong gawin. Dumako na tayo dito sa pagsilang ng nasyonalismo mula noong 1872 hanggang 1876. Sa panahon ng propaganda, ito ang kanilang mga layunin. Magkaroon ng pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila, gawing lalawigan ang Espanya ang Pilipinas, at magkaroon ng kinatawan ang Kortes ng Espanya. Samantalang naman, ang katipunan o katas-taasang kagalang-galang katipunan ng anak ng bayan na tinatag ni Andres Bonifacio, ito ang kanilang mga layunin, makabuo ng matatag na alyansa sa ibang bansa, no? Lumaban sa pamamagitan ng revolusyon o madahas na pagbabago, palayain ang bansa sa ilalim ng mananakop ng mga Espanyol at magtatag ng isang republika matapos ang kasarinlan. Isa din sa mga layunin ng mga propagandista ay ang gawing Pilipino ang mga puro paroko o yung mga paring namumuno sa mga simbahan. At ikalima, ibigay ang kalayaan sa pamamayag, panalita, pagtipon at pagpapahayag ng regalo. Okay, mga propagandista at ang kanilang mga akda. So, isa sa mga kilala sa mga propagandista ang mga sumusunod. Si Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina. Kapag sinabi natin propagandista, ito ay mga manunulat na nais palayain ang ating bayan sa pamamagitan ng isang diplomasya, no? Bagamat sila ay tumututol sa pamamalang Espanya, sa pamamahala ng mga braille, sila ay tumututol sa pamamagitan ng pagsulat upang hikayatin ang mga Pilipino ng isang pagbabago. So, si Dr. Jose Rizal ay nakilala bilang Launlaan at Dimasalang. Ito yung tinatawag nating alias o yung pen name. No? Isa sa mga sinulat niya ay ang Noli Me Tangere, El Filibusterismo. Ang El Pili ay ginalay niya para sa 30 gambusa na binitay na naging dahilan upang mag-alab ang damdaming makabayan o yung nasyonalismo ng mga Pilipino. Dito pinapaniwalaan na ang pangyayaring ito ang naging hudyat ng pakikipaglaban ng mga Pilipino o paghahangad ng pagbabago ng mga Pilipino sa pagbitay ng 3 paring martir. Binitay sila dahil sila ay sinangkot sa isang nabigong pag-aaklas sa bayan ng Cavite. Si Marcelo H. Del Pilar naman ay kinilala bilang Plaridel, Dolores Manapat, Siling Labuyo at Piping Dilat. Isa sa mga sinulat niya ang Diaryong Tagalog, mababasa ang mga punas na di mabuting pamamalakad ng mga pamalang Kastila, Si Graciano Lopez Haina naman ay Bolivar at Diego Laura. Isa sa mga sinulat niya ay ang Fray Butod at sa mga Pilipino. Isa sa mga himagsikan naman na manulat ng himagsikan ay si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Apolinario Mabini.
Kapag sinabi natin mga himagsikan, ito yung mga tao na gumamit ng tabak, gumamit ng pluma at tabak upang mapalaya ang ating bayan. So si Andres Bonifacio, katulad ng sinasabi ko, ay kinilala bilang agapito bagumbayan, may pag-asa at magdiwang sa katipunan. Si Emilio Jacinto naman ang kinikilala bilang utak ng katipunan, kumbaga tagapayo o kanang kamay ni Andres Bonifacio, isa sa pinakabatang general ng katipunan. Si kinilala siya bilang Dimas Ilaw o Pinkian. Si Apolinario Mabini naman ay kinilala bilang Mabino o dakilang paralitiko o lumpo dahil kahit na ito ay may sakit na polio ay nakisanib sa ating katipunan. Isa sa mga sinulat ni Andres Bonifacio ay ang Katapusang Hibik ng Pilipinas. Ito ay uri ng panitikan na tula na naglalarawan sa paghihirap ng mga Pilipino. Ganon din ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ito isa rin tula upang himukin ang mga Pilipino na maging makabayan, na ibig sabihin ay walang pag-ibig na hihigit pa kundi ialay ang buhay para sa bayan. Samantalang si Emilio Jacinto ay sinulat ng Kartilya ng Katipunan. Ito ay mga batas at prinsipyo ng mga kasapi ng katipunan. Si Apolinario Mabini, ang sinulat niya ay ang El Verdado de Caligo, ang tunay na 10 utos, binibigyan diin ng mga dapat taglayin ng mga Pilipino upang makamit ang tunay na kalayaan.